Guys, good morning. Tayo po ay day 14 ng ating biyahe. Ito po tayo ay naglalakbay pa rin. Medyo nalamig na naman po sa ating mga bansang pinupuntahan. Praise God. At tayo ay pataas, papunta na ng what is the next country? Bosnia. Bosnia. Ayan, so Bosnia. So Montenegro, Bosnia. Malapit na border lang. Maybe 34 kilometer. Yung tas kahapon lang kami nagbiyahe. So isang araw lang. Nakakatuwa na ang mga tao ay ano din dito, welcoming kahit paano ay naka-encounter kami ng locals sa gasoline station na kabubukas nga lang nila. Napakaswerte natin kasi tayo yung first customer nila. Bukas pa sila ngayon ang official opening nila, pero kahapon meron na silang celebration, pre-celebration, pre-opening. At nakakatuwa na doon pa kami nag-full tank. Okay, reasonable naman yung price para sa iyo. Nag-full tank si Mr. And day 40, March 4, and praise the Lord. Sige, tara po. Muli, sa pagkakataon pong ito ay pagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa unang Tesalonica, Kabanatang 3. Kaya naman, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos, sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob, alang-alang sa inyong pananampalataya, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpaon na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin, at gayon nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. Kaya nang hindi na ako makatiis ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng Diablo, at kung magkagayoy mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sa pinakataas. So tapos may parking area sila dito. Pwedeng mag-park. So ito ang kanilang mga guest views. Sabi at day 40. Ating dito. So tara guys. Nagtigil muna tayo dito sa mga 5 kilometer from the border papunta sa Bosnia. At kami ay kumakain ngayon. Kasi ito yung pinakang breakfast namin. Yung husband ko, si Chef. Chef. Yan ang kanyang naka-burger steak. Yan guys, tayo ay paalis na. Papunta na tayo sa 5 kilometer border para sa Bosnia. At syempre, praise God, tuloy ang biyahe. Kahit medyo mukhang puyat. 7, 8, 9, 500 meters. 10. 1, 2, 3. Mr. Custom, yeah. Oh. 7, 8,
Yes, it's here. Ngayon guys, nandito na tayo sa ating border. Bigyan na natin ang ating registration, lahat-lahat ng ating papeles nandito. Country, new currency. New price. What currency now? Is it like euro? Ayan, nandito na tayo. Border crossing. Elino Brod. Finska. Finska. Sabi nila Finska. Taking picture. Yeah. Joshua! No niin, päästiin rajaa yli tuosta ja ei oikein ymmärretty, ei ollut yhteistä kieltä meillä. Se kysyi, että onko mä suomalainen, mutta en mä sitä heti tajunnut, että mitä ihmettä se kaveri oikein kysyy. Oikein porukka. Yes. Että mitä se kyselee multa. Ja sitten emäntä ymmärsi, että kysyi, että onko mä suomalainen. Esa, slow down! Yeah. Esa! Loud! Look! Yeah. Like, look here. Yes, I know! No. Look at your... You scared so much. Me. No, it's just that No, my darling, I drive. You don't have to scare lady. No niin, emäntä tuossa vähän pelkää, kun se ei oikein taun luottaa vieläkään minun ajotaitoihin, vaikka on tätä tullut ajettua tätä autoa ihan sanotaanko useampaan otteeseen. Luotto olisi pitänyt jo tähän mennessä kasvaa, mutta sille ei vaan mitään, kun on korkean paikan kammua. Niin me huomilla, kun me mentiin naimisiin ja mentiin tuolla Filippiinissä, Pohjois-Filippiinissä, katso Esa, no! Pohjois-Filippiinillä ajettiin moottoripyörällä ja onneksi tuli pimiä sitten kun mä ajoin, niin ei tuolla Sarahin nähnyt sitten, että mitä siellä on. Niin oli tie sortunut melkein kokonaan ja ihan semmonen metriä leviä osa oli vaan, mistä pääsi moottoripyörällä läpi ja siinä oli sitten puoltusta semmonen 600 metriä alaspäin. Muakin vähän niinku, ei pelottanut, mutta sanotaanko näin, että vähän hirvitti kumminkin, niin oli. Nyt tullaan uuteen tulliin, joo, meillä oli poistumistulli erikseen. Nyt on toinen tulli. Otetaanpa tämä hyvin haltuun. Yun pala ay border lang pala ng ano yun. Isa lang pala yung border, meron pa. Ito ang border ng Bosnia talaga. Joshua, tule! Ibinalita niya na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami na sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo nananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami diyan sa inyo. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayo'y palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen.
Ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa mga bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ng inyong kapatid, sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangang palalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. At ito ang ginagawa ninyo sa inyong mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyong mga kapatid na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. Ang pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga bagay sa mga namatay, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Napakabuti ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga sulat ni Pablo. At dito sa Aklat ng Tesalonica, nakita natin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapaalala ng pagsunod sa Panginoon. Tunay nga minsan tayo may mga bagay na nagagawa na nararapat lamang na paalalahanan tayo. At kung may guro tayo na katulad ni Pablo na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang patuloy na manatiling matatag at tapat sa ating relasyon sa Panginoon. Nawa ang chapters na ito o ang mga kabanatang ito ay maging pag-asa na ang bawat isa ay nakakaranas ng mga pagsubok, pagkagumok o pagkatalo sa mga bagay o nagaganap sa ating buhay. Ngunit hindi mawawala na meron tayong karamay at kapatid na laging magbibigay sa atin ng pag-alala. Isa pa na nakakatuwa sa chapters na ito ay ang pagpapaalala sa mag-asawa. Dahil sa verse na ito,
na-remind tayo, no, na encourage tayo na dapat lagi nating pakitunguhan ng maayos ang ating mga asawa. Kung kayo ay may asawa katulad ko. Maging sa biyaheng ito, nahasa ng husto ang pagsasama naming mag-asawa. Lagi kaming nagkakaroon ng pagkakamali sa pagdadrive, bibigay ng direksyon. Dito rin nahasa talaga ang komunikasyon. Ngunit, pinapaalala muli sa akin sa pamamagitan ng chapter na ito ang pakitungo ng maayos. Bibigay ng respeto at pagdamay na hindi kami magkaaway o hindi kami magkagalit, kundi nararapat lang na magtulungan ang bawat mag-asawa. Guilty ako sa part na to at itinataas ko ito sa Panginoon. Pinapaalala din dito ni Pablo ang pinakamagandang pag-asa nating magkakapatid. Yun ay ang pagbabalik ng Panginoon. Sa kabila ng mga dalamhati, kapag may kapatid o kamag-anak tayo na namatay, nagluluksa ang ating puso. Ngunit isang pag-asa na darating ang panahon, lalo na kung tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Magkikita tayong muli, magkakasama tayong muli, at hindi lang natatapos doon ang kagalakan. Sa kabila nun, isang paalala ito na ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo ang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya naman, ito ang patunay na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang balita na sinabuhay pagkalipas ng 3 araw. At isa na yon na dapat nating panghawakan na darating ang Panginoon at bubuhayin niyang muli ang mga kapwa natin mananampalataya, ang mga taong mahal natin. Kaya napakaganda siguro na maibahagi natin ang salita ng Panginoon, ang magandang balita sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na sa mga alam nating malapit nang mawala sa mundo. Alam natin minsan ito ay pagsubok. Maraming pwedeng humadlang o kahit mismo ang mahal natin sa buhay ay ayaw tanggapin o hindi pa sila handa na tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil hangga't tayo nananampalataya at nananalangin, alam natin na gagawin ng Panginoon o magbibigay siya ng paraan para ang mga mahal natin sa buhay ay makakilala. Beautiful bridge somewhere there. This. Straight. Yes, straight. Straight, and it's going there, this position. Going this area. Central America. This is Central. Okay. Still coming. Nobody now. Barbara. Bridge. It's like some tourist area beach. Another historical. How historical, my love. Auto Bella Jaya. In 300 meters, turn right onto Viagradska. We're going to exit little bit left. A little bit right. Yes, we're gonna go right. Yeah, but this bridge. Yes. Yes.
Here, turn right. Turn right onto Biagradska, then turn left onto Kralja Pedrai Oslobodioka. And then you're going to continue little bit. Turn left onto Kralja Pedrai Oslobodioka And then you're M20, gonna then turn continue left. straight onto Tucsanova. We cannot go in left. So we can be going left? No, we cannot. I think that we can. We have to go in forward. Yes, you can. Oh. Ah. But there is this brand, this road is making Straight that onto you Tucsanova. can. Yeah, calm down, calm down. In 200 meters, turn left onto Obala Michaelubi Radika. This is this bridge. Yes, this is the bridge. And we are going to park somewhere there. Going to park somewhere there. Up, the lady. Yeah. Turn left onto Obala Michaelubi Radika. Oh, there is that. They will not look. If you hit me and I'm in pedestrian, it's your there's like buha parking area. There is like a digital parking area. They don't have pedestrian. We're going to turn left. Why are you filming this time? This is the city, like, you know, you're gonna feel like you're in the city same way. Roundabout and then straight.
border, hindi na ako nakapag-update. Pero, pupunta kami ng sea area ng Bosnia, pero hindi namin na-realize na parte na rin pala ito ng Croatia. It's like castle. Yeah. Old castle. Because I cannot see it right away. You have to watch the signs. Esa ha? What signs? We're going to turn right. Right. Ah, Right now. This right. no, 10 feet, no, okay. This one. Is it 10 ton? We can. It just... What's that? Because I'm not using like light because I don't know where I'm going. Alam niyo ba guys na sobrang nakakatrauma yung trip namin na to. Unang pasok pa lang sa Croatia, talagang ang daming nagbibibip sa amin. At bago nga pala ako mag-record, may nakita akong sign na no campers. And campers kami. But we are not like the campers who stay like 1, 2, or 3 days. Hindi kami exceed ng 2 days sa bansa, lalo na kung maliit at saka hindi talaga yung goal namin na bansa. Like Greece, yan talaga ang goal namin. And Italy, tapos Switzerland and Germany. Pero dito sa part na to, parang nagdadaan lang kami. And dahil pahaba ang Croatia, from south to north ng Croatia, biniyahe namin yan. At na-realize ko na lagi kaming nabibibipan ng mga sasakyan. Katulad ng nangyari kanina. Sobrang nakakatrauma kasi hindi ko alam kung may nagawa ba kaming mali. Kasi nag-guide ko ang asawa ko at ang asawa ko alam niya naman ang rules. So, nagtaka talaga ako bakit ang daming nabibip. At parang, alam mo yun, medyo hindi maganda yung dating sa amin sa kalsada. Lalo na sa mga syudad na ito. So, minabuti namin na wag magdaan sa mga city area. Pero, hindi maiiwasan kasi ang paligid ng Croatia ay puro bato, puro bundok. May mga olives din. Pero, ang mga bayan nila katulad nito ay kadalasang nasa tabing dagat. Nakakalungkot lang yung experience na to. Talagang hindi ko na-enjoy ang biyahe na pagpasok pa lang dito sa Croatia. Ayaw nila ng campers,
And ayaw nila ng malaking sasakyan. Yun yung na-realize ko sa part na to. Kahit sumusunod kami sa mga road sign o kahit sa mga parking, kahit saan kami magpunta, parang feeling ko laging tinataboy ang mga campers katulad ng sasakyan namin. Okay, go. Atlanta. Thinking that the parking area is a little bit difficult to find. There is a 20 euro. They're using euro. 0 to 24 hours of parking here. Do you want to park? No. Oh no. One day, 1.5 euro per hour, yes. Don't confuse the other people behind, Esa. Don't confuse other people behind. Itong season na to, malamig pa sa Croatia. Hindi pa siya katulad ng mga napanood natin noon na sunny day, beach area, maganda yung summer talaga. At this moment, malamig pa. So, konti pa lang ang campers. Siguro, isa pa lang kami na dumaraan. Wala kaming masyadong nakita. Overall, ang ganda ng sea area, ang ganda ng Pero kung pupunta siguro kayo dito, magdala na lang kayo ng normal na kotse. Mas nakakapunta sa magagandang area or view, at lalo na dun sa mga town. Kasi yung bayan nila laging may pababa, pababa sa dagat. At maraming bahay, maraming maliliit na iskinita. Kadalasan nga yung area is para lang sa isang sasakyan yung makakadaan. Nagbibigayan na lang kapag may nakasalubong. Siguro napakaganda nito kung summer na, tsaka hindi camper yung dala namin. Sa biyahe din na to, na-realize ko na talagang bilang Pilipino, ibang-iba talaga yung pakikitungo natin sa mga turista. Dito sa Europe, siguro ang mga nag-smile lang, mga taga-Greece, yan. Nag-smile sila, pero hindi katulad na smile na katulad na sa Pilipino. Pero yung sa Germany, yun, may mga nice na empleyado kang makaka-encounter. Very welcoming. Pero dito sa Croatia, talagang puro simangot sila. Hindi ko alam kung may nakilala tayong mga Pilipino na mababait na Croatian. Comment down, baka may kilala kayo or na-encounter nyo yung ganun. Pero nagtataka lang ako sa kultura nila. Hindi talaga silang umingit kahit na So, bilang turista, siguro, ka na lang. On your own ka na lang. Ganun. Pagpapasyal ka sa Croatia, don't rely to locals. Don't ask questions unless you really need. Pero sa part na to, at dahil siguro sa sasakyan namin, we don't feel really welcome sa Croatia. Sa sign pa lang alam mo na. But as I said before, we don't stay for 3 days. We only spend the night and then move forward. That's how we do. Kasi wala rin naman kami mapapala dito sa area na to unless magagandang view. Hindi kami makakapag-swimming kasi sobrang lamig ng tubig. Yan. So, may mga panic moment ako dito kasi nga sa mga bibip-bibip ng mga tao. Nagkakamali ako ng direction. Nagkakaroon kami ng pagtatalo ng asawa ko. What did we do wrong? Bakit ganon? Bakit ganyan? But, salamat sa Panginoon kasi sa biyahe na to, na-enjoy ko yung sightseeing. Yan.
pinakamaganda at matulog sa highway. Yan. Nagbabasa ako ng mga article or kaya mga question, tapos may mga sasagot na locals and well-experienced people tungkol sa Croatia, and sabi doon na mga locals daw talaga ay hindi palangiti at saka hindi daw nila yung attitude na tumingin sa stranger. Sabi nung isang in-law na isa lang daw yung kabaliwan ang ngumiti sa stranger. So, stop that craziness something. But, you know, that's their culture. Hindi naman natin mababago yun. And kung ganun yun, talagang baliwan tumingin o makipag-ngitian sa stranger, probably sa mga Pilipino, iba. We are more like friendly and nice, lalo na sa mga turista. Dahil gusto natin bumalik sila at mas maganda yung feedback tungkol sa kultura at bansa nila. Di ba? Yan lang. God bless! You probably is busy in some place where we can park in.